Hello guys! Hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, energy. Okay, wow. Ang galing. Air Signs. Ang sinasabi ng baraha mo na yan is yung health and healing is napaka-importante yan sa'yo. Yung healing natin guys is huwag nating masyadong bigyan ng importante yung parang ano lang, emotional healing, na yung iba nakakalimutan na natin na yung emosyon natin konektado yan sa katawan. Pag palagi tayong malungkot, nai-stress yung mga organs natin sa katawan. So parang ganun lang yon. Let go mo yung mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo kontrolado. Okay? Let go you of your negative thoughts. Let go of your unhealthy habits, actions, plans, mga unrealistic plans and goals, yung mga imagination natin. Let go, okay? Para yung health and healing ay pumasok sa buhay mo. So, parang ganun siya. Okay? So, for example, marami kang mga, marami kang mga pangarap sa buhay na hindi nangyayari. Ilang taon na, ilang dekada na. Tapos, meron ka din na dinadamdam sa katawan mo na hindi mo alam kung bakit masakit yung leeg mo, masakit yung likod mo. Eh, yun pala is stress yun. Stress dahil sa hindi mo ma-let go yung situation. Okay? Or, for example, mga pain and heartaches, diba? Yung iba sa atin, mayroong mga grudges. Feeling natin, okay lang na magtanim ng galit, di ba? Magtanim ng galit sa dibdib, sa puso. Hindi natin nalalaman na yun pala ay nagkakaroon ng ugat. Di ba? Ang ugat na yun, namumunga, hatred, and then, minsan, may mga mararamdaman ka sa katawan mo. So, kailangan mo i-let go. Lahat ng mga hindi para sa'yo, toxicity, relationship, work, events, past, present, future. I-let go mo yan para makuha mo yung overall health and healing. Okay, the World card. Same din dito. At ang the World card na to is parang sinasabi sa'yo na prioritize peace and happiness. Prioritize celebration. Prioritize friendship, family, friends. Kasi itong the World card is parang sinasabi na kailangan mong tapusin yung mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado. Kailangan nating tapusin yung mga sama ng loob na hindi naman nagdadala sa atin. Wala namang yumayaman sa sama ng loob, di ba? End of the day, pagdating ng araw, kung kailan tatanda na, saka magbabati-bati yung mga, may mga magkakapatid na ganun, di ba? Nag-away sila from 18 years old sila, and then from 18 years old until 65 years old, dun lang sila magbabati kung kailan yung isa may sakit na. Di ba? It's useless. Useless. Okay, Ace of Wands. Nakikita natin dito na may iba sa inyo dito na sobrang magiging excited para sa kanilang financial or pwedeng sa kanilang family. So, siguro may mga plano kayo, mga family plans regarding sa money or pwedeng occasion. Ang isa sa dahilan kung bakit ka sobrang masaya. May iba din sa inyo dito na sa araw na ito is nagpaplano ka with your family. Nasa loob kayo ng bahay or nasa group chat kayo. Nagpaplano kayo para sa occasion, Christmas occasion or celebration ng Christmas, or pwedeng nagpaplano kayo para sa next year na celebration. Kailangan nyo rin mag-save ng pera para sa plano na yan. Kaya may Page of Pentacles. Ang nakikita natin na pinaplano nyo dito is yung okasyon to. Reunion, family celebration, maybe this Christmas or New Year. Okay, Hermit card. Diba? Ito ay related na naman dito sa dalawang to. Sinasabi ng baraha mo na yon, kailangan mo na daw na
alisin yung mga sama ng loob mo, grudges, or kung ano pa man yan na nararamdaman mo, para makalaya ka na, para matahimik na yung isip at puso mo, para makatulog ka ng mahimbing. 'Di ba? Makatulog ka ng mahimbing kasi may mga tao na maraming kaaway sila, marami silang kaaway, marami silang kagalit, and sinasabi nila, nakakatulog ako ng mahimbing, maganda yung kalooban, ay maganda yung gabi ko, wala akong problema. So, ibig sabihin, if totoo yung sinasabi niya, if nagsasabi siya ng totoo, meaning, hindi siya apektado. Okay? Okay, hindi siya apektado, but the other person is apektado. Responsibility pa rin natin yun. May mga tao magsasabi na, hindi ko yung responsibility kung stress siya dahil sa kaway ko siya. Hindi. At the end of the day, pag nandun ka, nakaharap mo na yung Panginoon, tatanungin ka. Diba? So, ganun. Lahat ng tao dito sa mundo ay responsibilidad natin ng bawat isa. Okay? Page of Wands, 7 of Wands, and 4 of Wands. Nakikita ko, sir, dito na may kailangan kang proteksyonan. Kailangan mong proteksyonan ang iyong pamilya. Kailangan mong proteksyonan yung future ng family mo. Sinasabi ng Barasser dito na foundation. Etong 4 of Wands na to is a perfect family. So, ibig sabihin, proteksyonan mo yung parents mo, proteksyonan mo yung kapatid mo, yung relatives mo, and yung future mo. Parang sa sarili mo. Diba? So, comment down below, guys. Okay. Ang galing. Page of Cups, Page of Wands. Nakikita natin na sa hinaharap, tatlo kasi yung pages mo dito. Diba? Tingnan mo. Ilagay ko dito. Para kita nyo. Diba? Okay, kung makikita mo to na Page of Wands and Page of Cups, Page of Pentacles, dito ka dapat nagpo-focus eh. 'Di ba? Hindi doon sa mga past pain and heartaches. Ang bigyan mo daw ng focus is yung future relationship mo. Dapat yung relationship mo, ngayon pa lang is stable na siya. 'Di ba? And yung pera mo, instead na mag-focus ka sa negative relationship ngayon or negative attachment, pag-aralan mo sa ngayon kung paano mo palalakihin yung pera mo. Page of Wands, mag-focus ka ngayon, like estudyante ka pa lang, or unemployed ka, focus ka, paano ba ako makakapasok sa isang prestigious na company, or sa isang malaking kumpanya na mabilis lang yung promotion, ganito, ganyan. And last card natin is Chariot. Yun, di ba? Sinasabi sir dito na malapit ka na eh, malapit na yung success mo, kaso lang, hinaharangan ng mga grudges mo eh. Hinaharangan ng mga sama ng loob mo. Kapain mo yung puso mo sa ngayon. Okay, sorry ha. Pero sinasabi ng baraha mo dito na yung progress mo dito, sobrang magiging tuloy-tuloy yan. I-try mo lang. Try mo lang, di ba? Yung parang before the end of 2023, bago pumasok yung 2024, alisin mo yung sama ng loob mo. Kahit isang tao lang. Di ba? Sa isang tao, tas unti-untiin mo siya. Ano ba yung mararamdaman mo? Unang mararamdaman mo dyan is freedom. Parang feeling mo, wow. Parang isang tinik na nabunutan ka. Nabunot yung tinik mo. Tawag ba dyan? Tagalog. Okay, and yung iba naman sa inyo dyan, makakaramdam kayo ng konting liwanag. Diba? May mga clarity eh. Aminin mo man yan, pero once na naka-let go ka na sa isang situation, feeling mo, new beginnings, diba? So, and Christmas and New Year, hindi naman talaga siya yung time para magpatawad. Everyday pwede tayong magpatawad. Hindi natin kailangan na hintayin ng Christmas and New Year. And yun na nga, apektado ka eh. Kasi pag hindi mo na-let go yung mga bagay-bagay na yan, wala eh, parang stagnant lang. Hindi uusad yung Chariot mo. Okay? So, thank you guys. Bye!